Tayo po ay magsimula na. Ayan po yung topic, Lucas chapter 18. Ang talinhaga tungkol sa matyagang byuda. Nagkuwento si Jesus sa mga alagad niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. So ito pong talatang ito ay patungkol po, 'di ba, sa Panginoong Hesus upang sinabihan niya po yung kanyang mga disipulo. Nagbigay siya ng talinhaga upang sila ay wag mawalan ng pag-asa. Maging persistent po sila. Maging consistent na lagi po na nananalangin with their faith sa Kanya, sa Panginoong Hesukristo, na wag pong mawalan ng pag-asa doon sa kanilang pinagpipray po nila. Verse 2, sabi niya, sa isang bayan ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang paggalang sa tao. Sa bayan din iyon ay may isang byuda na palaging pumupunta sa hukom at nagsasabi, bigyan niyo po ako ng katarungan at ipagtanggol niyo ako laban sa mga kaaway ko. So ito daw pong byuda, siya po ay pumupunta palagi sa isang hukom. Itong hukom na ito ay walang takot sa Diyos. 'Di ba, ang hinihiling niya po dun sa hukom na yun ay ipagtanggol po siya, bigyan siya ng katarungan sa kung ano man po yung nararanasan niya ngayon. Ay nararanasan niya po. So, dito pa lamang po mga kapatid, no, alam naman po natin na itong byuda, 'di ba, widow. Alam naman po natin, no, yan, mga byuda, mga fatherless, mga orphans, yan talaga ay ang sinasabi ng Panginoon, ayan yung kanyan talagang, 'di ba, mga malalapit po sa Panginoon. Kasi alam naman po natin na sila, ang Panginoon ang nagiging katuwang sa pagpapalaki sa kanilang anak, sa pamumuhay nila, sa pang-araw-araw. Kasi nga, wala po silang katuwang. 'Di ba? Walang tatay, sa mga orphan, sa widow, walang asawa. 'Di ba? So, ang gusto po ng Panginoon, 'di ba, sabi nga niya dun saan nga yun? Sa James ba yun? Yung religion that is undefiled ay yung talagang tumutulong sa mga widows and orphans. Sa mga katuwid, 'di ba, hindi lang sa mga physical na widow and orphans, yun din po ay talagang sumisimbolismo sa atin. Kasi we are waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. So wala pa yung ating bridegroom. So tayo yung nagsisimbolismo dun sa orphans and widows. At dito naman mga kapatid, itong widow na ito, he is pleading for justice. Na alam naman po natin na sa mga succeeding verse mga kapatid ay ang Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Diyos, alam naman po natin, He is a justice God, just God. At kung sino po yung humihiling sa Kanya ng justice at talagang persistent, hindi po sumusuko at nandyan yung pag-asa na sila'y mabigyan ng justice, yan po ay ibibigay ng Panginoon. So basahin po natin yung mga susunod na verse. No? Sabi po dito, verse 4, nung una ay hindi pinapansin ng hukom ang byuda. Pero sa bandang huli ay sinabi niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos at walang iginagalang na tao, bibigyan ko ng katarungan ang babaeng ito para hindi na niya ako gambalain ulit. Dahil kung hindi, iinisin lang niya ako sa kapaparito niya. So ito po, itong hukom na walang takot sa Diyos, diba? Hindi siya naka-align sa will ng Panginoon, hindi siya lumalakad ng tuwid sa Diyos, wala nga po siyang takot eh. So hindi siya namumuhay ng matuwid. Pero, sabi niya, bibigyan niya daw ng katarungan. Yung byuda. Ayan po, bibigyan ko ng katarungan ng babaeng ito para hindi na niya ako gambalain ulit. So sabi po dito, no, pagkatapos sinabi ng Panginoon, narinig niyo ang sinabi ng masamang hukom? Ang Diyos pa kaya ang hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niya na tumatawag sa Kanya araw at gabi. Tinitiyak ko sa inyo na bibigyan niya agad sila ng katarungan. Ngunit, pagbalik ng anak ng tao sa mundo, may makikita kaya siyang mga taong sumasampalataya sa Kanya. So dito po, no, sa mga nabanggit po na mga verse, no, sabi po dito, so, kung yung hukom na walang takot sa Diyos na hindi lumalakad ng matuwid, bibigyan at binigyan. Diba, bibigyan niya ng katarungan, yung byuda, sa kanyang hinihiling para hindi na siyang gambalain. Kasi nga persistent eh. Talagang nangungulit talaga siya. Diba, nandun siya palagi. Talagang nandun siya dun sa hukom na iyon para talagang bigyan siya ng katarungan. Pero sabi ng Panginoon, siya pa kaya?
na ating Diyos na may likha, ang creator natin, hindi magbibigay ng katarungan, di ba? So dito po natin malalaman na kung yung mga masasama nga po, kayang-kaya nilang magbigay ng ganito, what more pa yung ating napakabuting Diyos? Sabi nga po, di ba, He is a justice God. So, sabi din po yan, kung di ako nagkakamali, dito sa Old Testament na topic natin yun, na kung sino po yung inaapi, kung sino yung, katulad nga po ng mga Israelita, mga kapatid, no, na narinig ng Panginoon, yung kanilang panawagan, yung kanilang, di ba, yung kanilang paghihirap sa pagkaalipin nila, yung slavery nila sa Ehipto for more than 400 years. Akalain nyo ganun katagal naging alipin yung mga Israelita. Kaya yun po talagang narinig po ng Panginoon. Yung kanilang mga daing, yung mga hinaing, yung mga panaghoy nila. Kaya po binigyan sila ng katarungan ng Panginoon. Kaya nga po, di ba, sa pamamagitan ni Moises. Nung nag-send po ang Panginoon ng 10 plagues po, no? Mga salot na topic po natin yan, no? Sa Old Testament. So, at dito din po, di ba, sa Beatitude, nasa Matthew po yan, na isa po doon, sabi doon, blessed are those who are poor in spirit. Wait lang po, basahin natin yun. Ayan, ang sabi po dito, no, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So, ibig sabihin po, itong mga poor in spirit na ito, yung, di ba, katulad po natin na nasa will ng Panginoon, na araw-araw nananalangin sa Panginoon sa ating mga paghihirap, na sa habang pagsunod sa kanyang will. Tayo yung poor in spirit. Tayo yun na sinasabi natin sa Panginoon yung frustrations and anxieties natin, yung mga persecution sa atin. Diba tayo pa kaya na sumusunod sa kanyang will ang hindi niya bibigyan ng justice? Nasa Revelation din po yan eh. Diba sa nga ba yun? Nasa Revelation chapter 6. Alam ko sa nasa chapter 6 yun eh. Wait lang. Basahin natin. Ayan o, yung sabi po dito na so under the altar, the souls of those who had been slain for the word of God and for the witness they had borne, they cried out with a loud voice, O sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? Ibig sabihin, ito yung mga saints. Ito yung mga lumalakad sa righteousness ng Panginoon, sa kabanalan niya, na humihingi ng justice kung kailan i-avenge. Diba? Yung sa mga nagpo-persecute sa kanila, yung mga nagpapahirap, kung kailan talaga bibigyan ng katarungan ng Panginoon. So, yan po yun, no? Kasi ang nature ng Panginoon, He is a justice God. Kaya kung sino man po, ang sabi niya, yung mga inaapi, sabi nga po niya sa isang amo, no? Wag talagang wag po tayong apihin yung ating yung nagtatrabaho po sa atin. Kasi pag yan narinig ng Panginoon, bibigyan niya ng katarungan. Yung mga humihingi ng justice, ng katarungan o ng tulong sa Panginoon. Di po ba? So, continue po tayo. And then, naalala ko lang din dito yung yung kay Paul, dun sa Acts, na topic din natin, yun, no, yung ginagambala siya nung babae na may demon. Ginagambala siya na palaging nandun, ginugulo sila nung babae. Tapos, sa sobrang naanoy na nga si Apostol Pablo, kinas out niya ngayon yung demon na nag-o-oppress dun sa babae. So, ito yung naalala ko dito kasi persistent din yung babae. Kasi, deep inside her, he is pleading for help. Yes, Sis Nika, praise God. He is pleading for help. Na makas out yung nag-o-oppress, yung nagpapahirap sa kanyang demon. So dahil persistent siya, doon palagi siya pumupunta kaila Paul, Apostol Pablo and Silas. So ngayon, nung na si Apostol Pablo, kinas out niya ngayon yung demon. So nawala na yung demon doon sa babae, napalaya na siya. So, ito po yung mensahe dito sa talatang ito. Talagang faith, pananampalataya, persistence, and patience. Talagang wag po tayo, and hope. Wag po tayong mawalan ng pag-asa, wag po tayong mawalan ng pananampalataya na bibigyan po talaga tayo ng katarungan ng Diyos, 'di ba? Yung sa ating pinapanalangin po sa kanya. Kasi He is a justice God. He is a merciful God. He is loving God. 'Di ba? Lalong-lalo na po doon sa mga tao
na lumalakad sa kanyang righteousness, yung sumusunod po sa kanyang will. Yan po yan. So, tayo po ay dumako na sa susunod na talata. Verse 9, ang sabi po dito, may mga tao roon na matuwid ang tingin sa sarili at humahamak sa iba. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila ang talinhagang ito. So, ito na po yung next po na talata ay another talinhaga po ang ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo. Tungkol naman po ito sa dalawang tao po ito eh. So, yung isang tao po dito ay self-righteous, matuwid sa kanya, ang tingin niya sa kanyang sarili at hinahamak niya, minamata niya yung iba. Tinataas na yung sarili niya, binababa naman niya yung iba. So sabi po dito verse 10, may dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa namay maniningil ng buwis. So dalawa po yun, no? Tandaan po natin, isang pariseyo. So alam naman po natin, yung self-righteous dito, ito yung pariseyo. And then yung isa naman po is yung tax collector, maniningil ng buwis. Verse 11, tumayo ang pariseyo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya at mangangalunya o katulad ng maniningil ng buwis na iyon. So, ito po, dito po, importante yung heart posture sa pananalangin, yung intention, yung motibo ng puso mo sa pananalangin mo. Hanggat hindi tama yung heart posture mo, yung intention mo sa panalangin mo, hindi yan papakinggan ng Panginoon. Kasi, nabanggit nga po natin yan nung nakarang araw. Ang panalangin po ay hindi natatapos sa sinasabi ng iyong bibig sa panalangin, kundi nagpapatuloy before and after sa buhay mo, sa pamumuhay mo. Pag nakita ng Panginoon na hindi align doon sa sinasabi mo sa prayer, yung pamumuhay mo, iba yung heart posture mo, ibig sabihin, hindi mapapatunayan ng Diyos na genuine yung puso mo dun sa panalangin mo. Hindi niya yan papakinggan. Diba nga po sa Isaiah? Nandyan po yan sa Isaiah. Ang sabi po dun, kahit ang dami yung panalangin sa akin, for as long as mali yung pamumuhay nyo, nang aapi kayo ng kapwa, hindi kayo, di ba, nang uoppress kayo, hindi nyo bigyan ng justice yung kapwa nyo, your hand is full of blood. Hindi ko yan papakinggan mga panalangin, yung unahin yung ayusin, unahin yung magrepent at mamuhay ng tuwid sa Diyos bago kayo pakinggan. Diba? So, ibig sabihin po, this is a life of prayer. Kasi yan po ang Panginoon, tinitingnan niya po yung puso natin. Akala lang buba natin sa pananalangin natin, yan ay tutuparin na ng Panginoon. Hindi po. Tinitingnan niya po yung puso natin, kung tama yung heart posture natin, maging sa lahat ng ginagawa natin, kahit hindi po sa pananalangin, kahit sa pag-share ng kingdom gospel o kahit sa pag-share ng mga posts. Yan, yung para ikay mag-share ng salita ng Diyos. Heart posture, kapatid, pag hindi ayos yan, hindi po yung kalugod-lugod sa Diyos. So unahin po natin na kapain, Lord, hawakan niyo po yung puso ko. Ayusin niyo po yung aking heart posture, yung motibo ng puso ko, yung intention ko sa aking mga ginagawa, maging sa aking panalangin. Kasi bago mo pa man yan ipanalangin, pinapamuhay mo na yan. Nakikita niya na yan sa pamumuhay mo. Kaya pag nananalangin ka na, humihingi ka ng tawad, tapos nakita niya sa pamumuhay mo, hindi ka totoo, nandun ka pa rin sa kasalanan mo, pinagpapatuloy mo pa rin, ibig sabihin, hindi tama yung heart posture mo, hindi genuine yung pananalangin mong yun. Hindi yan, di ba? Hindi yan papakinggan ng Diyos. So, katulad nga po ng pariseyong ito, na sa kanyang pananalangin, nandun yung pride niya. Tinataas na yung sarili niya. Matuwid sa sarili niyang paningin at binababa naman niya yung isa, yung tax collector. Ang sabi niya nga po dito, no? Papasalamat ako, O Diyos, na hindi ako katulad niyang magnanakaw. Diba? Ininsulto niya pa. Minata niya pa yung kanyang kapwa. Ang gusto ng Panginoon, humility. Pagpapakumbaba.
Pag ikaw mananalangin, hingi ka ng tawad sa Panginoon, huwag ka nang magsama ng iba. 'Di ba? Humingi ka na ng tawad. Aminin mo na yung pagkakasala mo, huwag ka nang magsabi pa ng kung ano-anong mga palusot. Magpakumbaba ka sa Panginoon kasi puso niya ang tinitingnan. Puso ng tao ang tinitingnan ng Diyos. So sabi po dito, no, verse 12. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng ikapo ng lahat ng kinikita ko. So ito pong parise, 'di ba? Itong pariseyong ito, nagbabanggit siya ng mga ginagawa niya, yung mga works niya. Ang sabi nga po, 'di ba? Basura ang works natin sa Panginoon. Basura. We cannot do enough para po ma-attain yung expectation ng Panginoon. Mataas po ang expectation ng Panginoon eh. Kaya nga po ang Diyos, siya na po mismo ang bumaba, nagkatawang tao para isakripisyo ang buhay niya upang tayo maligtas. Nang upang sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, sa Kanyang salita. Diba? Siya yun. Para tayo'y Kanyang, diba, maligtas, mga kapatid. So, wala po yung works natin. Basura yan. Ito ang ginagawa natin. Basura yan. Ang gusto niyang work is through His Holy Spirit. Sa Kanya pa rin. Works of the Holy Spirit na nakikita lang sa atin, lumalabas lang sa atin. Nagiging vessel lang po tayo. Hindi tayo magiging katulad nitong pariseyong to na sinasabi lahat ng ginagawa niya. Alam niyo po yung lumalabas dito? Yung mga relihiyosong tao. Ganyan po kasi pag sa religion. Diba? Gagawin ganto, gawin ganyan, gawin ganto. Ganyan sa religion, diba? Pero ang gusto ng Diyos, diba, makita niya sa puso mo yung pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Sa Holy Spirit, diyan ka na mag-yield, diyan ka na mag-uobey, diyan ka magsusurrender. Yan ang magpapaalala sa'yo ng lahat ng gagawin mo. Yan ang maggagabay sa'yo. He is a leading helper. Take note, He is leading helper, not a following helper. Hindi siya yung susunod sa iyo, hindi. Siya yung maglilid sa iyo. Ikaw magsasubmit ka lang. 'Di ba? Ang ihahatid niyan sa iyo ng Holy Spirit, yan ay Diyos. 'Di ba? Iisa sila. Ang hahatid niyan sa iyo, kaligtasan. Walang hanggang buhay. So yan ang sinusunod natin at hindi na yung ating mga sarili na laman, 'di ba? So sabi po dito, verse 13. Ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo at hindi man lang nakatingala sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Kita niyo po yung heart posture nitong tax collector, mga kapatid. Una pa lang, hindi nga po siya makatingin eh. Kasi, di ba, hiyang-hiya siya dun sa kanyang pagkakasala. Ganon tayo noon eh. Tayo'y lumapit sa Diyos at nagpapatuloy tayo sa repentance, mga kapatid. Ang repentance, hindi lang yan natatapos dun sa unang pagtanggap natin sa Diyos. Hindi po yan dun natatapos. Wala pong osas. Wala pong once save, always save. Repentance is a life of repentance. Araw-araw po yun kasi araw-araw tayo nagkakasala. Araw-araw po dapat tayo nagre-repent. Ito po ay pagbabago. Hindi lang basta paghingi ng tawad. Pagbabago ng isip, puso at pamumuhay. Pagtalikod sa kasalanan at, 'di ba, paglakad na towards God sa kanyang righteousness, sa kanyang holiness. Yan ang gusto niya. 'Di ba mga kapatid? So dito pa lang, it shows na yung humility. 'Di ba? Sabi niya, dinadagukan niya yung kanyang dibdib. At sinabi sa Panginoon, mahabag kayo sa akin, Panginoon, pagkat ako'y makasalanan. Yan ang gusto ng Panginoon, mapagpakumbaba. Hindi katulad nung pariseyo kanina, na self-righteous. Walang pagpapakumbaba, bagkus ng insulto pa ng iba, ng hamak pa ng iba, ng mata pa ng iba. Diba? So, puso po talaga ito mga kapatid. Heart posture po. Sabi po dito, no, verse 14. Sinasabi ko sa inyo na ang maniningil ng buwis na iyon ay umuwing itinuring na matuwid ng Diyos. Ngunit ang pariseyo ay hindi, sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ito po yun din yung sinasabi natin kanina. Kung sino po yung mga
talagang nananampalataya sa Diyos na mga inaapi. Diba siya niyang itataas, siya niyang bibigyan ng justice. Siya niyang tutulungan. Siya niyang sasakluluhan. Siya niyang papatawarin, bibigyan ng awa. Diba? Samantalang, yung mga nagpapakataas sa kanyang sarili, ibababa ng Diyos. Bibigyan niya ng leksyon, bibigyan niya ng consequence ng kaparusahan. Mga kapatid, ibababa niya yan. Diba? So, eto po, no? Dito pa lamang po sa talatang ito, meron na pong dalawa, no, na tawag dito, yung magkaiba po yung heart posture. Isang, di ba, may pride, self-righteous. Yung isa naman po, humility. Di ba? Meron siyang pagpapakumbaba at walang pride. Inamin niya na siya'y makasalanan. At, di ba, humingi ng tawad sa Panginoon. At yun po ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Hindi po yung kung ano-ano pa man yung sasabihin mo, aminin mo na lang na ikay may kasalanan. Diba, tayo yung may sakit eh. Tayo yung may sakit na kailangan ng manggagamot, ng kailangan ng gamot, ng cure. So, diba, sabi po dito, pagpatuloy po natin. Verse 15. Sabi po dito. Ayan. Verse 15, dinala ng mga tao ang kanilang maliliit na anak kay Jesus upang patungan niya ng kamay at pagpalain nang makita iyon ng mga alagad ni Jesus. Sinaway nila ang mga tao. Ngunit, tinawag ni Jesus ang mga bata. At sinabihan niya ang mga alagad niya, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pigilan. Dahil ang mga katulad nila ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, ang totoo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos na gaya ng pagtanggap ng isang maliit na bata ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. So ano pong ibig sabihin ng Panginoon po dito? Natapik na po natin ito, no? Parang sa Matthew ata or dun sa ibang Gospels, no? Pero ang ibig sabihin lamang po nito, 'di ba? Hindi po physical. Kundi ang nagsisimbolismo lang po dito sa mga bata ay tayo. Diba? Ano po bang katangian ng bata? Diba sabi ng Panginoon, diba? Gusto niya yung childlike faith. Anong katangian ng bata? Ang talagang nakakalugod sa Diyos bilang isang mananampalataya. Una, pure. Pure heart. Diba? Pure heart siya. Yung talagang malinis ang konsensya. Ganun ang bata eh. Pure heart, inosente. Yan po yun. And then pangalawa, dependent sa kanyang magulang. Hindi yan ma-pride. Diba nandyan yung obedience niya, pagsunod. Kasi nga po, alam niyang hindi niya kaya. Kasi bata pa siya eh. Kailangan niya ng paggabay ng kanyang magulang. So, obedience. And then, ang pangatlo, humbleness, humility mga kapatid. Walang pride. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya ang sinasabi niya dito, ay maging tulad kayo ng isang bata. Diba? Na tumatanggap ng kaharian ng Diyos. Yan yung gusto niya ulitin natin. Diba? Pure heart. Katulad nga po ng inosenteng bata. Diba? Dependent sa kanyang magulang. Obedient. And humble. Walang pride. Yan po yung nagsisimbolismo ng katangian ng isang bata. Na dapat ay umiiral po sa atin. Yan ang gusto ng Panginoon. Diba mga kapatid? So, dumako na po tayo sa... bago po tayo dumako sa next na talata, mga kapatid. Ito po kasi actually yung topic natin, yung rich ruler. Mamaya po kasi dito sa yung rich ruler, and then meron din pong difference. Kung kanina 'di ba yung Pharisee at tax collector, dito naman sa susunod na talata ay rich ruler, dalawa tong mayaman. Yung isa, itong nasa next na talata, at yung isa ay yung nasa chapter 19, kaya po masasama natin yung chapter 19, yung tungkol kay Zacchaeus. Mayaman din po yun. So, ayan po. So, dumako na po tayo, no? Pero, wait lang. May nakaligtaan ata ako dito sa dito sa na-topic natin about sa, ito yung pumipigil. Diba? Katulad po ng ibang tao na pinipigilan yung iba. Katulad ng mga Pariseyo. Yung mga Pariseyo, sabi ng Panginoon, di ba rinebuke ng Panginoong Hesus ang mga Pariseyo na sila ayaw nilang pumasok at ayaw nilang papasukin. They shut the door of heaven para sa ibang tao.
Kasi nga po, 'di ba, ang dami po eh. Old law po kasi. Ganyan sa old law, yung mga gagawin, inimpose sa mga tao. They impose heavy burden sa mga tao. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, 'di ba, sa kanyang na yung lahat. Pero under love. Yun na po yung new covenant o yung law. Nakapaloob ang buong batas sa isa, which is pagmamahal. 'Di ba? Love your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor as yourself. So nandiyan na po yung lahat ng batas. Ba, kung mahal mo ang kapwa mo, hindi ka magkakasala sa kanila. Kung ano yung ayaw mong gawin sa'yo, ay hindi mo rin gagawin sa kanila. Nakapasaloob na po dyan. So, hindi po tayo magiging katulad ng mga Pariseyo o ng itong mga Hudyong ito na pipigilan yung kapwa nila. Na makalapit o masik yung kaharian ng Panginoon. Tayo pa mismo ang mag-guide. Ito po no, yung sa pang-araw-araw na ginagawa po natin, tayo pa mismo yung magli-lead or mag-guide sa mga tao na isik po nila ang Panginoon. 'Di ba? Ang ating Panginoong Hesus sa kanyang salita. Dito po matatagpuan ng Diyos kasi po ang kanyang kaharian ay wala sa mga pisikal na gusali, kundi nasa puso. Yes. Holiness of your heart in the Word of God. Kailangan ng salita niya kasi siya po yan eh. Yan yung maghuhugas, yan yung magpapabanal sa atin. Yan po, di ba, nandyan ang kanyang kalooban. Na kapag araw-araw nating binabasa, araw-araw nating pinapakinggan ng kanyang salita, na-align po tayo, nababago po tayo. Di ba? Nandyan na po yung tawag dito, yung banal na espiritu. Kung tayo ay naipanganak na pong muli, di ba? From being worldly, ngayon ay talagang naka-align na po sa will ng Panginoon, di ba? Lumalakad na po sa righteousness ng Panginoon. So, new creation na po. Yan po yun mga kapatid. Dumako na po tayo sa susunod na talata. Ayan, dito po tayo sa verse 18. Ang lalaking mayaman at ang kaharian ng Diyos. May isang pinuno ng mga Hudyo na nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti, wala nang iba." Diba dito pa lamang po sinabi, no one is good except the Lord. Siya po yung mabuti. Siya po yung matuwid, yung righteous. Kaya nga po kailangan natin ng Panginoong Hesus na mag-dwell sa atin upang kanya'y tayo'y mapabanal at maging righteousness of God. Diba? Yan po yun. So, sabi po dito, no? Alam mo, verse 20, ang sinasabi ng kautusan. Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, at igalang mo ang iyong ama at ina. So dito po, sa talatang ito mga kapatid, na ang nag-approach po sa ating Panginoong Hesukristo, take note, ay yung rich ruler, yung mayaman. Yung lalaking mayaman, siya po yung nag-approach. Tandaan niyo po yan mga kapatid kasi mamaya po, kapag doon na tayo sa chapter 19, yung may difference po yan eh, doon sa isa naman pong mayaman na si Zacchaeus. Ganon din po yung heart posture, magkaiba po yung heart posture nila. Yung isa po, ito, di ba, may pride, di ba, wala sa alignment, di siya naka-align sa will ng Panginoon. And then yung isa, may humility, walang pride. Si Zacchaeus yung nasa chapter 19. So, dito po, tinanong niya ang Panginoon, "Mabuting guro, ano po yung kailangan kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan?" So, ito po, alam po natin, no, kung sa, parang, pamilyar po ito, no, sa relihiyon na naman po. Diba? Pagka sa relihiyon ka, ito yung ito yung, yung lahat ng kailangan gawin, gawin mo to, gawin mo ganyan. Ganyan sa relihiyon. So, parang ito yung nag-represent sa isang relihiyosong tao din. Kung ano yung dapat niyang gawin, siya yung mismong nag-approach. Kung ano pa daw yung dapat niyang gawin para ma-attain niya yung eternal life. At ang sinabi ng Panginoon dito ay dapat sumunod po siya sa kautusan. Mga binanggit po, ayan yung nasa 10 Commandments po, no? So nabanggit niya yan. Ang sabi po ng lalaki dito sa verse 21, "Sinusunod ko po ang lahat ng iyan mula pagkabata." Verse 22, nang marinig iyon ni Jesus, ay sinabi niya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo.
ipagbili mo ang lahat ng ari-arian mo at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. So doon po magsisimula. Doon pa lamang po magsisimula. Kapag ang sabi nga po ng Panginoong Hesus dito, isang bagay na lamang ang kulang pa sa iyo. Kung nagawa mo na ang lahat ng iyan, nasabi mong mula pagkabata, ay kinikip mo at sinusunod ang 10 Commandments, ito yung dapat mong gawin. Ipagbili mo yung lahat ng meron, yung ari-arian mo. At yung pera, ipamahagi mo, itulong mo sa mahihirap. Pero sabi po dito, no, nalungkot ang lalaki nang marinig ito dahil napakayaman niya. Diba? Nakikita nyo po, nalalaman nyo po yung heart posture. Nandito pa po sa makamundong bagay. Nandito yung kayamanan niya. Kasi sabi nga po, kung nasaan ang kayamanan mo, nandun ang puso mo. So, ang kayamanan niya, nandito sa bagay sa mundo. So, nandun yung puso niya. Eh, sabi nga po ng Panginoon, sa 1 John, diba? Sa 1 John chapter, nandito yun eh. 1 John chapter 2, verse 15 to 17, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of eyes, and pride of life, tatlo po yan, is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever. So, ibig sabihin, katulad po ng hinuhold pa nitong mayaman na ito, na bagay dito sa mundo, kayamanan dito sa mundo, hindi po yan galing sa Panginoon. Kung nandyan po ang puso mo sa pagpapayaman na yan, dyan sa bagay sa mundo, wala ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kasi kung sino ang kumakaibigan sa mundo ay kaaway ng Diyos. Ginagawa mo yung sarili mo na kaaway. Ganyan tayo dati. Nung nandito pa po tayo sa kingdom of darkness ni Satan dito sa mundo. Nandyan tayo sa pagpapayaman. Nandyan po yung puso natin sa loving money. Yan nga po ang root of all evil. Ang pera ay hindi masama. Pero pag nagnasa ka na ng nagnasa na magpayaman ng magpayaman, maghangad ng maghangad ng pera, ng kayamanan, ng ari-arian, doon na po nagkakamali kasi yung puso mo na, iba na. Diba mali na yung heart posture mo ngayon. Nandun na dun sa bagay, sa mundo. Wala na sa Diyos. Diba? So, you cannot serve po talaga two masters. Ang tao ay created to serve only one master. Isa lamang po. He can either love the other and hate the other. Mga kapatid. So, kung sa Diyos ka, hindi pa pwede na 50 yung isang paa mo nasa Diyos, tapos isang paa mo nasa mundo. Hindi po pwede. Isa lang. Kasi nga created lamang tayo to serve only one master. Kaya kasinungalingan po yung ginagawa ng iba na sinasabi nila na sila ay nananampalataya sa Diyos pero nasa pagpapayaman o nandito sa pleasures ng mundo. Nandito nga po sa lust of the eyes, lust of the flesh, and prides of life. Hindi nga yan galing sa Diyos. Kaya nga ang ginagawa ng Panginoon ay sineseparate na tayo ngayon pa lamang dito sa lupa. Diba, sineparate tayo dito sa mundo at nandito tayo sa kanyang kaharian wherein binigyan niya na tayo ng contentment. May contentment na tayo. Wala na dyan yung kayamanan natin dito sa mundo. Wala na dito sa mga bagay sa mundo. Kundi nasa langit na po. Makalangit na treasure. Spiritual blessings na po ang tinatanim po natin at pinupundar. Hindi na po yung mga makamundong bagay kasi maglalaho lamang po. Ayan sabi the world is passing away along with its desire. Kung nandyan ang puso mo, dyan sa kayamanan mo sa mundo, hanggang sa huli, hanggang ikay namatay, or hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, masasama ka kapatid na masunog nitong mundong ito. Kasi wala ka sa will ng Panginoon eh. Yung mga nag-disobey sa will niya, will niya ito. Diba? Na wag ka nang magmahal dyan sa mundo. Sa lahat ng kayamanan, lahat ng meron dito sa mundo, wala dyan yung puso mo dapat. Diba? So kung naka-disobey ka dun, yan po ang kahihinatnan, kapahamakan sa huli.